Hindi ko lang po alam kung ito pong anunsyong ito ng presidente ay hango na sa isang pag-aaral. Ah, Alam niyo ho 'yun, again, Meralco and mga cooperatives. Magkano ba halimbawa sa Meralco franchise area ang kanilang kinokolekta na system loss, no? Gaano kalaki 'yan? Kasi kung gawin mong case study ang Meralco o ang isa pong Soliec Kutu doon sa atin sa Tacloban, kapag ginawa mo silang case study, yung bang kanilang kinokolektang system loss na iyon na ibinabalik doon sa kanilang dapat na pagbayaran, kung yun ang i-absorb ng Meralco o ng Leyeco 2, kakayanin ba nila yon without charging additional cost? I mean, eventually, babalik din Tama, sa atin. Go ahead, sir. tama. Tama po. Yun po yung atin, ano? Parang inilipat lang natin. Kumbaga sa menu, no, menu sa restaurant, noon nasa main course yun, ngayon inilipat lang natin sa iba sa dessert, itinago siya doon, ano? Pero nandun at nandun pa rin siya. So, yan ang tama po kayo. Tama talaga kayo. Is kailangan mas malalim po na pag-aaral. Sigurado po ako pinag-aralan po ng Pangulo yan at nakikita niya na may pamamaraan. Gusto lang natin marinig talaga kung ano yung sistema at kung paano ito magagawa na hindi rin magiging damaging sa consuming public in the end. Okay. Ngayon pa lang ho ba, meron na kayong report na doon sa 121 electric cooperatives across Luzon, Visayas and Mindanao, ilan ho doon ang naghihingalo? Kasi hindi lahat ng ito ay ang iba ho dito katakot-takot ang utang. Marami po dyan naghihingalo, lalo yung mga spag areas, no? Kasi kilala naman po natin, madalas po natin sinasabi na ang pagkukuryente ay isang not necessarily very profitable endeavor. Lalo kapag isla, malayo ka, ang layo ng pinanggagalingan ng power mo, ang layo ng wiring na kailangan mo, pero kokonti lang ang households in between. Hindi naman parang lahat Metro Manila. Pag pumunta ka sa probinsya, ay kawad ng kuryente papunta lang sa isang barangay na merong 100 pamilya. O yan po, no? Yan ang mga bagay na kailangan makita natin. At tingin ko kailangan magkaroon ng parang gradation, ano? Kapag ikaw talaga is pag area, ito ang allowable na systems loss mo. So, meron naman sila mga threshold dyan at ang nakikita ko dyan sa pagkakaalala ko is around 5%. So, ngayon lang, pag yan ay inalis natin, iniisip ko lang, paano natin mamomonitor yon kung umaabuso na sila na ang kanilang inefficiency ay practically ililipat na nila sa mamamayan. Hindi na natin sila masisingil sa kanilang performance. Prangkisa yan, Ted, eh. So, yan ay isang pribilehiyo. So, ibig sabihin, may karapatan tayong silipin regular kung paano sila nagsisilbi dahil ito isang pribilehiyong ibinibigay ng pamahalaan sa kanila para sila makapagnegosyo sa isang sensitive sector ng ating lipunan. Okay, sige po. So ano po ang inyong 2 cents worth dito sa panukalang ito tungkol po sa system loss na pag-aralan mo ng mabuti? Ano po, at huwag madalos-dalos kasi baka sa bandang dulo, magkamali po tayo at hindi maging maayos ang pagpapatupad. Ang dagdag ko na lang po dyan is tingin ko po is magkaroon talaga tayo ng malinaw na threshold o limit na i-allow natin ang ating mga electric distributors pati ang buong electricity system kung ano po ang systems loss na allowable. So, at dumikit na po tayo ron. Hindi na po yung may apila, may ganito, may ganyan. At kapag tinanggap po natin yon, lahat po ng hindi kakayanin, sa totoo lang, kung hindi kakayanin, take over ang gobyerno o ibenta nila ang kanilang area para sinong pwedeng magiging mas efficient dyan. Dahil sa totoo lang, marami rin sa areas na nag-ooperate, wala na rin po talagang karapatan dahil ginagawa na rin pong gatasan. Papagpaumanin na po sa ibang mga kooperatiba dyan. Pero meron po, pinangahawakan lang nila yung monopolyo eh. Pero there are other people who can do it better pero hindi ko napagbibigyan dahil hawak po nila ang area na yon at suportado sila ng mga politiko sa lugar na yon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at
Tapat